Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong umusok ang tenga nang marinig na nagkomento si PBBM na ang mali sa pagbagsak ng tulay sa Isabela. Ang sanhi nito ay design flaws or ang pagkakamali at pagtitipid at maling materials na ginamit dito. Kaya merong umusok, merong tinamaan ng mga bato-bato sa langit. Nagalit at binabash si PBBM na hindi daw si PBBM architect at hindi engineer para magkomento ng ganito. Tingnan natin dito sa video kung sino ang mali, si PBBM o ang nagdisenyo ng tulay. Narito ang video, atin panoorin. Ang punot dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. May problema sa disenyo ang Kabagan Santa Maria Bridge kaya bumigay ang isang bahagi ng tulay. Ito ang isa sa nakitang problema ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya bumagsak ang tulay noong February 27. Sa ambush interview sa Pangulo matapos ang kanyang inspeksyon kanina, sinabi nito na binawasan ang halaga ng proyekto mula sa original na budget na 1.8 billion pesos. Ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ayan. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Ayon sa Pangulo, sinunod naman ng kontraktor ang plano, ngunit may malian niya sa specifications ng Isabela Bridge. Ngayon, hindi lang binawasan ng budget, binawasan pa din ang quality ng materials. Halimbawa, ang mga rebars o kabilyada diyan, instead na Class A, ay bumili sila ng tinatawag na Class B rebars na madaling kalawangin at madaling mabulok na mga klaseng bakal. Merong ganyan eh. Merong substandard na mga kabilya na kung tingnan natin ay kabilya pa rin pero madali itong mabulok, madaling kalawangin kasi nga substandard at Class B. Iba yung Class A. Merong ganyan kaya huwag kayo magpaluko mga kababayan kapag nagpagawa kayo ng bahay ay tiyakin nyo sa hardware. Itanong nyo kung yung kinuhang bakal mga kabilyada ay Class A ba yun o Class B kasi magkapareho lang sila ng sukat pero ang quality ay iba. So yan ang nangyari sa tulay kasi ano pang mapunta sa for the boys, di ba? For the big boys, anong mapunta na SOP commission yan, anong mapunta kung talagang gawing dekalidad ng tulay. Kaya pang-forma lang siya. Kung tingnan natin, maganda pero wala siyang quality. Hindi siya matibay pero maganda tingnan. Pang-forma nga lang eh. Pang-iconic bridge. Sabi nga, bisikleta daw at motorsiklo lang ang makadaan at mga maliliit na four wheels katulad ng mga Wigo. Ganyan lang daw ang dadaan. May dumaan na dalawang dump truck na 100 tons mahigit ang karga. Kaya gumuho siya. Kasi after sa retrofitting ni PBBM dyan, sinabi ng engineer na hanggang 50 tons lang talaga ang dadaan. Ngayon walang nagbabantay pala. Walang nagbabantay ng mga overloading. Kaya ayan, magkasunod yung dalawang truck kaya bumagsak yung isang span. Pero kung talagang matibay ang pagkagawa ay pwedeng hindi guguho yun. Kung talagang suspension bridge siya, ang nangyari kasi ay parang mga dekorasyon lang yung suspension cables na hindi pala cables, mga tubo lang. Kaya mamaya papakita ko sa inyo ang ating analysis tungkol sa tulay na yan. Okay, patuloy muna tayo sa video. Nais ni PBBM na agad na maisaayos ang tulay upang mapakinabangan. So, we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo. Gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Tinukoy naman ni Pangulong Marcos Jr. ang posibleng may responsibilidad sa pagguhon ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Who is responsible is basically who made the design.
Ayan, diyan nagalit yung nagdisenyo niyan na mga engineer. Sinabi kaagad nila, nagbabas sa social media na hindi daw si presidente engineer o architect na magkomento ng ganun kasi wala daw alam. Hindi ba nila alam na si PBBM ang pinakamataas na opisyal sa buong bansa? At walang dapat magsabi sa presidente kung anong sabihin niya. Kasi siya yung nakakataas eh. Dapat sa mga engineer na yan ay sumaludo na lang at makinig kung anong sinasabi ni PBBM dahil tumpak at tama naman ang nakita natin na talagang mali doon ay yung strength of materials. Kasi napuputol lang yung mga suspension cable na hindi pala cable, mga tubo lang kaya napuputol dahil sa bigat ng dumaan na dalawang truck. Kaya sino bang mali dito, ang designer o si PBBM? Siyempre ang designer. Bakit isisisi kay PBBM? Hindi si PBBM ang gumawa niyan. Di ba? Ang nagdisenyo kaya dapat makulong. Doon nga sa Hong Kong yung bumagsak na doon na department store, di ba? Merong bumagsak noong 2020 sa Hong Kong. Ay kinulong yung mga engineer doon, lahat sila, yung isang kumpanya. Ikinulong. Grabe sa Hong Kong, no? Stricto sila sa mga ganyan eh. Kasi ganyan kapag tulay ay talagang wag niyong bawasan. Hindi dapat babawasan ang materialis dyan at hindi pwedeng gawing class B. Kasi tulay yan eh. Tulay yan. Lumulutang yan. Naka-suspended nga eh. Hindi yan katulad ng kalsada na pwedeng lagyan natin ng masa ng halo ng simento na class C. Kasi naka-flat sa ground ang mga highways. Pero ang tulay ay nakalutang yan eh. Nakasuspended ang tulay. Kaya kailangan talaga ng super strength materials sa tulay at hindi tinitipid at hindi ninanakaw at hindi binibigay for the boys. Ang contractor kasi ay inuuna ang pagbigay sa mga opisyalis ng gobyerno. Is open na kasi yan, matagal na bago ma-approve yung project ay magbigay muna ng 10% ang mga contractor doon sa mga politiko. Totoo yan. Sinong hindi nagsabi na hindi totoo yan? Kahit itanong nyo pa sa mga contractor, di ba? Kaya nga nagtitipid ang contractor eh. Kasi nababawasan din yung profit nila. Kaya doon mapunta sa paggamit ng segunda manong klase na mga materialis or class B. Okay, so balik tayo sa video. Their design is poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. Ayon sa Department of Public Works and Highways, hanggang 44 tons na bigat ng sasakyan ang kayang i-accommodate ng landmark bridge na malayo sa 100 tons na truck na dumaan sa tulay noong February 27. November 2014 nang simula ng konstruksyon ng Kabagan Santa Maria Bridge. Tuluyan namang nakumpleto ang proyekto noong February 1, 2025. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Ito ho, tulay pero hindi pwedeng daanan kasi gumagalaw. Ngayon, nung nagiba na ito, nagkaturo-turoan na. Kami naman, na-determine namin na, hey, build projects pala to ni dating Pangulong Duterte. Diba? Tinuro na ng mga DDS si Pinoy, tinuro na si PBBM dahil merong existing contract noong 2023 sa retrofitting nitong tulay. Diba? Ngayon, ang masaklap, naglabas pa kasi ito ng DPWH Region 2 ng official statement tungkol dyan sa nangyari. Sana ang ginawa nila, ito na lang, kinumpute na lang nila ito. Diba? Hirap nito. Kaya magaling sa math. Sabi nung isa, calculate how much money earned by the project directors, district engineers, project managers, and project engineers, quality assurance engineers, and politicians. Ayan, totoo naman yan talaga. Kahit ngayong mag-inspection, di ba, pagkatapos ng proyekto ay merong mag-inspection yan para sa report kung talagang natapos. Sa mga highway, hindi nga tapos sa highways, di ba? Hindi naka-espalto yung sidewalk. Kulang ng espalto, yung gitna lang ini-espalto. Pero sa report, kumpleto. Kasi binibigyan yung inspector, di ba? Binibigyan yon ng kontraktor.
Lahat sila nakakatanggap dyan. For the boys nga ang tawag dyan. Lalo na ang presidente, meron yan. Meron yan. Meron nga ang mayor, meron ang gobernador. Kahit nga barangay captain ay meron din. Diba? Kaya SOP na yan, wag na lang natin yan pag-usapan yung SOP kasi tradisyon na talaga yan sa construction. Ang ating pag-usapan ay strength of materials na lang. Na sana, kasi binadgetan na yan, ay gawing matibay. At sana ang engineer at mga designer niyan ay huwag magpadala sa mga ng politician na okay na yan, pwede na yan. Hindi ganon. Kung ano ang standard sa engineering, yun ang sundin. Kung ano ang formula ng strength ng mga span, ng mga beam, ng mga girder, ng mga suspension cable, makukompute kasi yan ng ating mga civil engineer. Kaya kung medyo hindi akma sa estimate, di ba? Ay huwag niyong ipagpatuloy ang project kasi masisira ang pangalan ninyo, mga engineer, mga kontraktor. Dapat lisensyado kayo eh. May lisensya kayo, di ba? At nang mag-pledge out kayo, mag-take out kayo sa inyong license, ay sinabi niyo na gagawin niyo ang lahat na maganda na nariyan sa kung ano ang gagawin ng inyong mga kurso na natapos niyo. Pareho tayong nag-pledge ng oath ng mga ganyan eh. Kaya kasalanan sa sarili nyo, kasalanan sa Diyos, kasalanan sa sambayan ng Pilipinas ng mga nagdisenyo niyan. Bakit gumuho? At ang pangalawang kasalanan ay dito na sa sa overloading ng tumawid na dalawang dump truck. Okay, so meron tayong ilustrasyon dito na ipapakita kung ano talaga ang suspension bridge at bakit bumagsak ito. Kung ito ba talaga ay sumusunod sa disenyo ng isang suspension bridge. Narito ang video. Okay, mga kababayan, atin dipinsahan itong ating presidente kasi mayroong nagbabas na hindi daw engineer o architect si PBBM at hindi dapat daw magbigay ng komento tungkol sa bumagsak na tulay. Ay naku, ang presidente ang pinakamataas na opisyal sa bansa. Kaya walang sino mang magsasabi na walang hindi karapat-dapat na magkomento ang presidente. Kasi presidente yan eh. Pinakamataas nga eh. Kahit na engineer ka, kahit architect ka, wala ka pa rin sa presidente. Yan ang tandaan mo. Na ikaw ay subordinate lang ng presidente. Kahit na architect ka pa o engineer ka. Ngayon, tama ang sinabi ni PBBM na ito lang ang suspension bridge sa buong mundo na ginagamitan lamang ng kabilya at hindi suspension cable. Ito panoorin natin ang pinakamatibay na suspension bridge sa mundo. Ito ang San Juanico Bridge. I make that San Francisco Bridge ng San Francisco, California. At tested na yan dahil sa 100 taon na yan. Matagal na yan. At hindi mo ibigay. So ayan saan ka ba makakita ng suspension bridge na ang nilagay sa ibabaw, yung nilagay dito ay konkrito at binaliktad pa? Pag ganito ang disenyo di ba? Naka-rainbow, nakaganyan. Tapos diyan kinabit yung instead na suspension cable, mas matibay kasi yung suspension cable kasi parang parang lubid. Maraming grains, maraming hibla ang suspension cable. Hindi katulad ng kabilya na kapag naputol na kaagad. Kasi wala siyang strand Katulad ng wire, di ba? Stranded wire. Marami yan. Parang hibla. Parang fiber, di ba? Kaya tama si PBBM na saan ka ba makakita sa buong mundo ng suspension bridge na instead of suspension cable ang ginagamit ay mga bakal na kabilya. Kaya mapuputol talaga siya. At isa pa na mali ay ganito. Instead na yung kabilya ay hanggang sa ibabaw at dito yun dapat tatagos siya sa beam, sa arko na konkreto. Tatagos dito sa ibabaw ang lock niyan. Ang nangyari ang lock dito lang sa baba eh. Kaya natanggal siya. Makikita naman natin dito. Ayan Ano yan? Ano ito? Kitang-kita naman yan. Yung engineer ng DPWH na nagsasabi na wala sa pwesto si PBBM na magkomento
Baka siya ang hindi nag-aral ng suspension bridge. Baka nangamuti lang o namamayabas lang nung nag-aral pa siya. Ito, klarong-klaro natuklap. Dahil sa yung bakal diyan ay hindi tumagos sa ibabaw. Dito lang siya, hanggang dito lang, nilagyan lang din na, ikinabit lang sa kabilya diyan. Winilding. Kaya yan, natutuklap. Di ba? Napaka-basic lang naman yan. Ito, tulad nito. Dapat tumagos yan sa ibabaw at dito sa ibabaw lagyan yan ng lock or ng T-lock. Nagaganyan yan. Hindi yung ang nangyari kasi dyan ay napaka-basic lang kasi niyan. Ako may background ako sa architecture at nag-aral din ako ng engineering. Kaya alam natin yung mga strength of materials. So ito, dito lang nagaganyan. Nilagyan nila ng steel plate and then kinunik dito. So ayan, natutuklap dito. Ito, natutuklap. Kahit isang suspension lang din ang matanggal, ay domino effect na yan na talagang babagsak lahat. Kahit isa lang ang maputol diyan, bagsak lahat yan. Kasi hindi na kaya ng iba pang suspension ang bigat kapag bumigay ang isa. Kaya dapat walang bibigay na isa. Kaya ang nagkamali dito ay walang toll fee, walang gwardiya. Dapat mayroong toll fee ang entrada, ang entrance at exit ng tulay para mamonitor yung mga karga. Ang bigat-bigat naman kasi dalawang truck eh. Itag 50 tons, 100 tons lahat plus yung bigat pa ng sasakyan. Tapos magkasunod ang dalawa. Siguro mga 3 dipa lang ang distansya. Magkasunod talaga sila, dapat hindi magkasunod. Dapat dumidistansya sila. Sa bawat span, dapat isang truck lang. At kapag dalawang truck yung mailagay sa isang span, ay wala na yun sa 50 tons limit. Sobra na. Kaya 100 tons eh. Ang limit ng tulay daw ay 50 tons lang. Grabe. Napaka-bubo naman ng nag-engineer. Ayan oh. Ito natutuklap po. Natutuklap. Ayan, bumigay yan. Dapat kasi, sabi ko sa inyo meron tayong basic na alam sa designing eh. Kasi nag-aral tayo. Dapat nagaganyan yan, no? Tumagos dyan sa arko, tatagos siya sa konkreto and then merong T sa ibabaw, lock. Yan, matibay yan, hindi yan matutuklap. Ganon din dito, may T-lock sa beam or girder. Girder tawag nito eh. At dapat suspension cable ang gamit. Hindi yung bakal. Kasi ang bakal kapag naputol, putol ka agad. Ang suspension, ang pagkakaiba ay parang lubid. Parang lubid ang suspension cable na marami siya. Maraming stranded siya. Maraming kung iseksyon natin, ay ganito ang cable. Ang suspension cable ay marami yan. Kapag pinutol natin. Marami yan, parang lubid. Kaya kapag naputol ang isang strand, hindi mapuputol lahat. Magbibigay muna siya ng warning. Yun ang maganda sa suspension cable. Kasi magbibigay siya ng warning. Kasi unang mapuputol yung sa outer layer ng ng cable, ng kable. At makikita yun sa mata, and then malalaman ng engineer na nasa peligro ang tulay at papalitan yung cable, di ba? Ginamitan ng bakal. Ayan na bakal. Mga tubo yata ito. Ayan, kaya putol. Klaro, putol dito, putol. Ayan. Ito putol dito, putol yan. Tanggal sa ibabaw. Natuklap. Grabe, saan ba kayo makakita ng suspension bridge na ang ibabaw ay konkrito? Dapat kasi tubo yan, malaking tubo. At diyan sa tubo ay tatagos yung mga suspension cable at sa ibabaw niyan ang lock. Yan nga ang sabi ni PBBM, dapat tumagos sa ibabaw. Hindi, dito lang sa undernet eh. Dito lang sa soffit. Ito, tuklap na tuklap po. Grabe naman na design yan. Saan ba nag-aral ang engineer nito? Parang ginawa lang siya para maganda eh. Parang itsura lang ba na maganda pero walang function. Ito, mababaw lang kasi ito na pagkabaon, no?
Kaya natutuklap dito, makikita naman to. Nilagyan ko ng ayan, binilugan ko. Grabe, at hindi lang ito dapat ito ay marami to. Bakit ano lang yan? Kulang yan eh. Nakakita pa kayo ng suspension bridge na ang layo-layo ng distansya ng kabli. Ayan ng bakal, ang layo-layo niyan. Kung lapitan natin yan, nasa ano siguro yan? Ito nasa 4 meters ang interval niyan. Itong mga bakal. Tingnan natin ang San Juanico Ayan Tingnan nyo yan. Make that ang San Francisco. Di ba? Dapat masikip para matibay. Tinipid kasi ngayon, sino ba ang responsable diyan? Si Pinoy ba? Ang may responsable diyan ay si Pinoy at si Digong. Kasi si Pinoy ang nag-approve ng budget na kulang pala eh. Nandiyan pa si Digong, may SOP pa. Meron pang for the big boys, for the boys. Kaya lalong natipid ang materialis, nagiging class B. Si Digong pa, di ba? Pira-pira eh. Kaya ang mga DDS tinuro si PBBM eh. Si PBBM ay nag-retrofit lang kasi alam ni PBBM na hindi matibay ang tulay kasi nga ay kumakalog ang tulay. Itong parang lumilindol kapag dadaan ng sasakyan. Kaya ni-retrofit. Kasalanan ni PBBM yun. Kung hindi nga ni-retrofit yan, baka lahat yan bumagsak na eh. Ni-retrofit at ang sabi sa retrofitting ay hanggang 50 tons lang. Ngayon, ang nagkamali talaga dyan ay yung dalawang truck na nagtitimbang ng 100 tons mahigit. Ang dalawang truck magkasunod pa. Diba? Dapat kasi sa may batas dyan na isusulat sa tulay na hindi dapat dalawang truck na sunod-sunod. Halimbawa, dalawang truck sila sunod-sunod sa isang span. Guguho talaga ang isang span. Dapat intayin muna ng isang truck na maka-pass through ang nauunang truck sa kabila bago papasok yung isang truck. Dapat kasi diyan merong gwardiya sa entrance. Merong parang toll gate na sasabihin na, "Ops, huwag ka muna papasok kasi nandyan pa ang isang truck sa gitna. Kung dalawa kayo babagsak yan." Dapat ganyan. Merong magmamanage, magta-traffic. Ngayon, sino bang may kasalanan, di ba? Si PBBM ay pinatibay niya lang eh. Kasi hindi talaga, bisikleta nga lang ang dadaan eh. Noon, sa panahon ni Digong, bisikleta lang. Saka motorcycle. Ang 4 wheels ay hindi makadaan. Pero pag katapos ng retrofit ni PBBM, ay makadaan na yung mga 4 wheels, mga SUV. Pero dito lang talaga kasi itong mga matigas na ulo na mga driver ay naghahakot pala ng ng ang bigat-bigat na mga bato. 100 tons ang bawat isa. So dalawa sila magkasunod. 200 tons ayon sa balita 200 tons daw. Kaya bumagsak talaga ang tulay. Ngayon, kung hindi lang in-approve ni Pinoy ang ganong budget na napakababa, napakaliit, hindi sana makonstruct yan na ang lalayo ng span, no? Ito ang lalayo ng span ito, kaya kailangan talaga dyan maraming suspension cable, marami talaga. Ang layo ng span eh. Tapos yung budget ang liliit ng kabilyada. Kaya guguho siya. Di sa ibang bansa makulong ang ikukulong ang designer niyan eh. Dapat sampulan dito sa Pilipinas, ipakulong din ang designer niyan. Kasi kung ikaw ang architect niyan, ikaw ang engineer, dapat hindi ka papayag na ganun lang ang materialis na gagamitin na kulang. Wag talaga tipirin kapag tulay, katulad ng San Juanico sa Samar, di ba? Hanggang ngayon nakatayo pa kasi hindi tinipid. Lahat bakal. Walang konkrito eh. Yung puting lang yata ang ang konkrito ng San Juanico. Pati yung mga poste niya bakal eh. Kaya ganun katibay.
Si PBBM alam niya ang mga tulay kasi gumawa nga sila ng San Juanico noon. Ng kanyang ama, alam niya ang mga disenyo niyan. Kasi kapag matalino na tao, makaintindi ng lahat kapag matalino. Ayan, so yung nag-comment kay PBBM na engineer daw ng DPWH, ay baka ikaw ang kulang sa pag-aaral. Hindi mo alam ang suspension cable eh. Ngayon alam mo na dahil sa aking ilustrasyon dito kung anong itsura ng suspension bridge. Dapat bakal yan lahat eh. Ang konkrito dyan ay pusti lang. Pinaghalo nyo kasi konkrito tsaka itong kable. Ang kable nyo naman ay kabilya o tubo lang yata. Hindi suspension cable, kaya mali kayo dyan. Kung engineer kayo, alam nyo yan. Kasi suspension bridge yan, dapat suspension cable, hindi yung tubo o bakal o kabilya. Okay, so yan lang ang ating reaksyon tungkol sa pagbabash kay PBBM na mali daw ang komento ni PBBM na design flaw. Ano bang tawag dyan? Hindi maling design, di ba? Design flaw nga eh. Mali. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Hanggang sa muli. God bless the Philippines.